Nagbubuga pa rin ang usok ang sunog sa Navotas landfill, bagaman mas kaunti na umano. Nagkasana ng ilang bagong hakbang para tuluyang maapula ang sunog. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kumpara nitong mga nakaraang linggo, hindi pa man tuluyang naapula ay higit na kontrolado na ang sitwasyon sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Environmental Management Bureau, sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, may bagong atake ang mga otoridad para makontrol, maapula at masigurong hindi na muling mag-aapoy ang landfill. Kung papasok daw yung hangin doon sa slope, i-ignite na naman siya ng apoy doon sa subsurface. Kailangan ma-stabilize yung slope para ma-lessen po yung pagpasok ng hangin. Kaya po yung sinabi ko kanina, yung merong drone na may thermal scanner para makita kung meron pang heat sa ilalim. Iniimbisigahan pa rin ng BFP ang sanhi ng pagsaklab ng sunog sa landfill. Sa loob ng halos isang buwan, nagdulot ito ng negatibong epekto sa kalidad ng hangin sa mga karatig lugar tulad sa May Kawayan at Obando, Bulacan, pati sa Metro Manila hanggang sa Makati at Pasay. Base sa monitoring ng Philippine Space Agency ngayong araw, mas konti na ang nakikitang usok mula sa lugar na sakop ng landfill. Bagamat meron pa rin mga indikasyon nito, partikular sa bahagi ng Bulacan. For NCR, good and fair na po yung ating mga air quality index. Actually, also for May Kawayan, for Bulacan, starting April 28, naging fair na rin po yung kanilang air quality. Pinag-aaralan po yung ating water quality results. Hopefully this week lumabas yung laboratory results. Nakikipag-ugnayan din ng EMB sa Office of the Solicitor General para malaman ang pananagutan ng dating operator ng landfill na Fileco. Sabi ng EMB, nakatuon ang kanilang imbestigasyon sa mga paglabag ng Fileco sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate na inisyu dito, kabilang ang hindi umano pagkumpleto sa panuntunan sa tamang pagsasara at rehabilitasyon sa landfill. 10% lang po yung soil cover na nagawa nila dun sa property. Hindi pa po namin na-measure yung height nun kung if it fits the requirement po. Yung gas vents po, dapat dadagdagan pa yon with the closure. Wala pa po kasi nga po soil covering pa lang. And then of course, the submission, delayed submission of their safe closure and rehabilitation plan and the abandonment plan. The DNR has the power to initiate the filing of cases. Ang OSG naman kasi is that they will act based on the information or the data or the report submitted to them by the agency concerned. Hinihingan pa namin ng panibagong pahayag ang Fileco. Bagamat nauna na nilang sinabing hindi nila natapos ang kailangang closure and rehabilitation ng isaraang landfill dahil pinalayas nila sila ng San Miguel Aero City na ngayon nagmamay-ari sa lugar kung nasa ng landfill. Nauna na ring sinabi ng San Miguel Aero City na hindi nagpatupad ang Fileco ng mga requirement para masara at ma-rehabilitate na ang lupa bago ito umalis. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.